At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umiikot ngayon sa social media ang nakakagulat na balita ukol kay Liza Smags at ang kanyang asawa ni Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga ulat, nahuli umano si Liza Smags na nakikipagtalik sa kanyang sinasabing kabit, bagay na nakadulot ng matinding iskandalo sa loob ng palasyo. Sa mga kumakalat na larawan at video, makikitang si Liza Smags ay nasa isang pribadong kwarto kasama ang lalaking hindi pa nakikilala sa publiko. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang buong detalye ng pangyayari. Samantala, tahimik pa rin ang kampo ng pamilyang Marcos ukol sa kontrobersiyang ito. Kasabay ng iskandalong ito, dumating ang isa pang nakakabahalang balita. Ang Pangulong Kuting ng Norte Jr. ay isinugot umano sa ospital matapos umanong atakihin sa puso. Ayon sa mga malapit sa Pangulo, biglaan ang pangyayari at kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ng Pangulo. Nasa intensive care unit na ang Pangulo sa isang pribadong ospital sa Maynila. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Malacanang ukol sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Ngunit inaasahang maglalabas ng medical bulletin ng kanilang doktor sa mga susunod na oras. Patuloy nga ang pag-aabang ng sambayan ng Pilipino sa anumang update ukol sa kalagayan ng Pangulo at sa iskandalong kinakasangkutan ng kanyang asawa. Tutukan ng mga susunod na balita para sa karagdagang impormasyon. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Para hindi kayo bahain, yung 5,500 flood control. Ninakaw ng mga putang inang yan. Din ngayon, abala kayo, suportahan si ganito, si ganon, si ganon. Diba? Abala na naman kayo sa pambubudol. Ang pwede nyong gawin, mga kababayan, talagang lumabas sa kalsada and mag-speak up sa lahat ng kababuyan ni Liza, ni Bangag, at ng kanyang mga alipores at ng mga senador na tumanggap ng total of 900 million sa bribe pa lang, sa suhol pa lang. Wala pa po yan, yung mga projects nila, yung mga ghost projects at yung PDAF nila, wala pa yan. So kaluluoy talaga kayo dyan, mga palangga. Kawawa talaga kayo. Tapos ang sasabihin nila? Ang sasabihin nila, they're there, tatakbo sila kasi what? Tatakbo sila para sa inyo daw, para sa taong bayan. Paano yan, mga kababayan? Ni isa sa kanila ay walang gusto ni Ombudsman. Okay? Wala na. DND, DILG, PNP, AFP, lahat. Nakita ninyo kung paano gipitin ang KOJC. Diba? So nakita ninyo, lahat hawak na. Kaya kayo, takot na lang kayo forever sa buhay ninyo. At you know, wala nang pag-asa, malubog kayo sa inyong kahirapan at ang lagi na lang kumakain ng masarap, umiinom ng mamahaling wine ay ang Bartek, si Liza Tanas at lahat, si Kimbo na lang, you know, ang mag-outfit ng mag-outfit, si Nograles, si Migaon, yun na ang mag-outfit ng mag-outfit, at lahat ng mga kawatan na politiko, Congress, Senate. Diyan sa BOC, recently, meron silang inilabas na balita na 2 milyon na sariwang sibuyas na galing sa China. Kinuha, kinumpis ka ng BOC. So, ito yung mga kunwari lamang na may nakumpis ka sila. Pero yung mga multi-billion na agri-smuggling, yung mga lahat ng klase ng smuggling, multi-billion, hindi nila binabalita. Nagsettle sila sa 2 million. Barya lang yun, mga palangga. Diba? Sinasabi nila talagang chine-check namin, na nga pinapaigi namin na ganito, na masukol na itong mga smuggler na ito. Pero si Michael Ma ay inappoint pa na special envoy to China. At again, i-connect natin. Okay? Imagine, ang nakarating sa atin na impormasyon, binayaran ang mga tiwaling senador na 900 million para pigilin ang investigasyon diyan sa PIDEA leaks na yan. Ang question, magkano ang binayad ni Bangag? Okay? Ni kay Subiri at kay Tambaluslos, 'di ba? Kung ganyan ang ating babasihan,
na nagbayad para hindi maipatawag si Kumar at si Lisa Tanas ng 900 million sa mga tagwaling senador, magkano ang binayad kaya doon sa, kung may bit, kasi ito yung pattern magkano ang binayad para wag ituloy ang hearing sa Committee on Ways and Means na kinasasangkutan ni Michael Ma, na ka-business partner niyang mafia na si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Di ba? Magkano ang binayad kung yun ang pagbabasihan natin? Kaya, January 29 o January of 2023, yun ang isa sa unang mga pinasabog natin dito para malaman ninyo na wala na po kayong patutunguhan sa Pilipinas unless na meron kang negosyo or may negosyante ka na kasabwat mo ang gobyerno. Negosyante ka na may kakilalang congressman, senador, na hindi ka magbabayad ng tamang taxes. Ang taxes mo ay ibabayad mo na lang sa mga kaibigan mong kongresista. Kung 10 million ang taxes mo, which is yan ang nangyayari, o pare, baka naman pwede mong ilakad dyan, paring congressman o paring senador o paring bangag. Diba? Ibigay ko na lang kay Lisa yung 5 million. Okay, para makatipid ako ng 5 million. Uubusin talaga nila ang pera ninyo. Kaya nga, habang pinapaganda nila itong palasyo para dyan sila makipagbartikan, makipagbangagan, ay tinatrabaho nila si Sara Duterte, si Inday Sara, at kasabwat itong mga makakaliwang grupo katulad dyan sa ACT teachers, di ba? Ang convicted, okay, na si Franz Castro, yaan ay ututang dila na o magkakasundo na mga hinayupak para tirahin si Sara Duterte para mapatalsik. Kaya pag napatalsik nga naman si Inday Sara, may isa sa katuparan na nilang lahat. Ang plano ni Lisa Tanas na 2028 si Tambaloslos ang maging presidente, okay? And 2034 ay si Sandro Polboronic. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, papayagan mo nyo ba na itong mga makakaliwang grupo ay kayo mga Duterte supporters, okay? Kayo yung mga diehard and pro people. Papayagan nyo ba itong ginagawa ng mga hinayupak na to? Recently, diyan sa budget deliberation, tinanong, okay, ang DICT, sino ang inupo ni Bangag dyan? Si Ivan Uy, na pinangalanan ni Glenn Chong, ni Attorney Glenn Chong, na isa sa kasabwat ni Lisa Tanas na nakipag-sabwatan sa Smartmatic para dayain ang halalan. Mayroong affidavit sworn statement si Attorney Glenn Chong tungkol dyan na si Ivan Uy, si Lisa Tanas, yung yumao na si Hubert Guevara, yumao na yun, so hayaan mo na lang siya. Diba? Itong buhay pa, si Ivan Uy, nakasabwat ni Lisa Tanas. And now, doon sa budget deliberation, mga kapapalangga, kinwestiyon doon. Kinwestiyon kung bakit yung pangako ng DICT o ng bangag na gobyerno ay magkaroon, yung pangako nila na maglalagay sila ng libreng wifi na total of 125,000, sa 125,000 public schools para ma-reach ng mga bata ang mga impormasyon kapag nagre-research sila, dahil digital age tayo ngayon. 2 years na, may gitnang 2 years si Bangag. At na-accomplish lang nila, mga kababayan, is more than 6,000. Tapos ang sinasabi doon ay kulang sila sa budget. Kailangan daw nila ng 58 billion para maisakatuparan. Kayang-kayang ibigay yan. I don't know. Hindi ako nag-compute kung yan ba ang 58 billion is really magmamatch doon sa 125,000 public schools or baka pwedeng 1 billion lang. Tapos ang 57 billion pwede nilang nakawin. Or kung yan ang 58 billion ang kailangan para mag-install ng mga wifi sa 125,000 public schools. Kayang-kaya yan. Kasi kaya nga nilang mag-budget ng 1.4 billion, okay, 1.4 billion a day
sa kanilang ghost project sa flood control. See? So ngayon, mga palangga, ayan. Yan ang nakakalungkot. Well, sabi ko nga, everyday, lahat ay takot, sabi ni Vicky Biala. Lahat ay takot at this time naghihintay ang taong bayan ng mamumuno sa kanila dahil alam ng mga tao na walang patutunguhan, ang taong bayan lang ang kikilos, nakakapanlumo na talagang nangyayari sa bansa. Kaya nga well, you'll never know. Baka bigla na lang may lumabas at dumami ang tao, you don't know. Kasi kaya nga tignan ninyo, yung mga hearing dyan sa Pogo na yan, okay? Yung mga hearing sa Pogo, si Lisa Tanas. Sino nag-imbestiga dyan? Risa Ontiveros. Okay? Senator Bato. Diba, WAD Committee. Diba, nag-imbestiga kayo? Bakit hindi nyo imbestigahan si Kumar? Hindi natin alam, baka may Pogo operation. Ngayon, Kumar, ang tanong sa'yo, may Pogo operation ka ba? Kasi nagbigay siya ng 20 million kay Lisa Tanas during the campaign. Bakit hindi ito a lifestyle check o iimbestigahan? Saan ito? Ano ang negosyo niya? Bakit lagi niyang kadikit ang mga politiko? Ano ang ibinibigay sa kanya ng politiko? At ayon sa ating source, kung kasama itong mga politiko na ito during the birthday party, ano ang pinag-usapan nila? Ano ang business nila? Sige nga, ano ang business ni Kumar na binanggit doon sa video na kasabwat ni Lisa na pwedeng magpagurgur kay J.M. Morales? Ano ang negosyo kay Revilla, kay Escudero, kay Bato, kay Marcos Jr. dahil kasama, doon nag-donate. Diba? Kay Revilla. At sino-sino pa yung mga nasa picture na yun? Kung gagawin lang ng mga senador, which is hindi nila gagawin. Kasi sila nga mismo tumatanggap So definitely, kung meron silang imbestigahan, ay pare, huwag muna ako imbestigahan. Ito, sungal na lang kita ng 900 million. Diba? Ang question, sabi ni JR Matika, si Bato kumparin yan si Kumar. Kumpare ba niya? Hindi ko alam yan. Okay, although sinabi niya yan, nakakilala niya. Madam Harlika, sayang at hindi na wakas ang kasamaan nila. Bakit nangyayari ito sa bawat Pilipino? Mahirap masyado, kinakawawa ni Lisa at Bongbong Marcos ang taong bayan na naghihirap ngayon, sabi ni Tess Didoro. Yun na nga. Sabi nga na nag-comment kanina, taong bayan lang ang pwedeng magpatigil. Ngayon, kapag may mga malalaking event dyan sa kalsada, magpartisipar kayo. Kaya nga ngayon, di ba, naabsual ko sila sa Sandigan Bayan, kaya nilang laruin ang batas, kaya nilang hawakan sa liig. Di ba may mga justices, may mga expose tayo, na may mga justices na binabayaran. Di ba? May ang dami nating expose. Wala ka ng tutunguhan. Hindi naman lahat. May mga natitira pang mangilan-ngilan. May mga Supreme Court justices na nababayaran. Saan na kayo pupunta? Lahat sila binabayaran. Lahat ng pagsusuhol galing sa pera ng bayan, ginagawa ng mga bangag. Okay? Bakit nag-joba yung face na ko ngayon dyan? Anyway, mga palangga, nilulustay ng mag-asawang bangag ang pera ng bayan, sabi ni Evelyn Maceda. Sabi ni Herbert Conde, si Acosta, aso ni Lisa Tanas. Ayon sa PAO. Oo, dati advocate yan pero ngayon, tiklop na mga kipay nila. Doon mo makikita, bakit sila tumiklop? Sino may picture? Okay? Ay Ina Tupas. Ano pa? Sabi ni Boyen Valera, Madam Marca, bakit hindi nag-file si Atty. Glenn ng COC? Hindi siya nag-file kasi unang-una wala siyang trust sa COMELEC. Okay? And still, tuloy-tuloy ang laban ni Atty. Glenn Chong dito sa lingid sa inyong kaalaman, we are doing something big. Okay? And you have to pray so hard na umayon sa taong bayan ang mga ipinaglalaban ni Glenn Chong. Hindi siya tumatakbo ngayon
Dahil wala siyang tiwala sa COMELEC, you'll never know, in a month, 2 months, 3 months, may mga mangyayari na pabor sa taong bayan. So, for 14 years, yan ang advocacy niya. Clean and honest election. Pero, dahil sa paniniwala niya na dapat ang eleksyon ay malinis, di ba? Kasi ang halalan ay malinis, so ngayon hindi pa niya nakikita yan, mga kababayan. Kaya hindi siya tumakbo. Tignan natin. Okay? Yung ano na yan, yung Committee on Electoral Reforms. 'Di ba? Walang gustong, tignan natin ha. Walang gustong, mo, lahat ng mga politiko, yung mga agri-smuggling, o sino-sino yung mga nandito, Villar, De La Rosa, Marcos, Ejercito, Villar, mag-ina, Binay, magkapatid na Cayetano, Gatchalian, Go, Lapid, Ligarda, Padilla, Revilla, Tulfo, Villanueva, Ontiveros. So, we're talking about agri-smuggling. Yung mga yan, sino ba ang mga pinapanagot ni isa? Imagine mo ni isa sa kanila, dito kayo magtaka. Lahat ng senador, lahat ng kongresista, 300 plus yan, walang maglakas ng loob na ipatawag si Michael Ma. Ang lakas, di ba, ng kanyang backer. Ang lakas kay Lisa Tanas at kay Bangag dahil parang pamilya na nila. Pamilya si Lisa Tanas at si Bangag ng mafia. Kaya nga isinekreto yan sa taong bayan. So lahat dito, kung gagawin lang ng mga senador at kongresista ang kanilang mga trabaho, mga palaga, suko lahat yan. Pero hindi nila gagawin yan. Bakit hindi nila gagawin? Kasi nga, karamihan sa kanila, or maybe all of them, ay kasabwat ng mga mafia. Right? Imagine mo yung electoral reforms na yan na pinaglalaban for 14 years ng hybrid election na binabanggit ni Amy Marcos na yan din ang gusto ni Lisa Tanas. May message yan sa akin na sana magkaroon tayo ng hybrid election. Ano na lang ang nangyari? Di ba? Mano-manong botohan pa rin at automated ang transmission. Pero ngayon, mga kababayan, anong nangyayari dito? Mano-manong botohan, mano-manong bilangan, automated ang transmission. Minessage ako ni Lisa Tanas, sanabi niya dati sa akin, tignan natin kung dito pa yung... Anyway, nag-message siya sa WhatsApp na sana batas na yung mano-mano ay ang hybrid election. Hanggang ngayon, ano nangyari? Sino ang chairperson dyan? Si Manggagamit, Amy Marcos, si J.V. Ejercito, Mark Villar, Nancy Binay, De La Rosa, Go, Lapid, Ligarda, Padilla, Revilla, Villar, Zubiri, Ontiveros, Ejercito, Jinggoy, Tolentino Pimentel. Ano ang isinasalarawan nito? Lahat sila walang pakialam sa inyo. Ni isang senador, ni isang kongresista, meron man lang ba nagpatawag kay Glenn Chong na pasagutin si Glenn Chong kung totoo ba ang kanyang mga pag-akusa kay Lisa Tanas? 'Di ba? May mga katulad ni Garin, may mga nagbatikos kay Glenn Chong nung sinabi niyang laparuhin niya yung kung nasa harapan niya lang si Lisa Tanas, jajampalin niya ng bonggang-bongga, tapos gusto pa nilang ipadisbar si Atty. Glenn Chong o dapat irespeto daw yung babae. Hindi babae si Lisa Tanas. Siya ay demonyo. Hindi po siya tao. Ni isa sa kongresista. Yun na ang gusto-gusto ni Glenn Chong na ipatawag siya para makita sa taong bayan kung anong klase ang ginagawa o ano ang mga ginawa na pandaraya ng bangag na administrasyon. Kaya nga sabi ko, kahit ako, wala akong gana dyan sa jutang ginimis na eleksyon na yan. Okay? Then nagkandarapa lahat ng mga inayupa. Diba? Lahat ng mga re-electionist. Kaya nga, sabi ko sa inyo, wala tayong magawa kasi nasa batas yan. Mag-i-election tayo, mag-i-election. Pumili kayo ng bagong pangalan pero walang koneksyon sa mga kawatan o yung mayroong significance sa buhay nila na nakipaglaban sila sa mga bangag. Huwag sa mga trapo. Huwag sa mga walang paninindigan. My God, mga palangga. No. Yung balikan natin yung kay Inday. Okay? Yung kay Inday na gusto siyang, what? Yan ay tutuluyan nila yan. Sino ang mga tatakbo ngayon? Ang mga dilawan, si Bam Aquino, tatakbo. Ano ang sabi ni Bam Aquino? Reforma. Putang ina.
Panahon pa ng pinsan niya, reforma. Hanggang ngayon, reforma pa rin. Binigyan na sila nung panahon. Pati tiyahin niya, nagkandamatay na nga lang sila. Reforma pa rin. Anong reforma? Reforma saan? Reforma sa pagkawat. Kaya ngayon, talagang nagkakasabuatan na ang mga Liberal Party. You know what, mga kababayan, kawawa kayo kasi abala sila sa halalan. Abala si Bangag. O pumunta siya ng Lao. O, di ba? Dapat, usually, ang ginagawa niyang caretaker si Inday Sara. Pero kasi naman, sa batas, kaya siya ma-executive secretary, nandiyan dyan ang mag-take care ng bansa. Pero, you know, nakita, well, no question naman doon, mga palangga. I never ever, Palangga Sandra, never ever na gawing caretaker ni Bangag si Inday Sara. Kasi hindi naman si Bangag ang nagdedesisyon. Si Lisa Tanas. Si Lisa Tanas ang presidente ninyo. Hindi si Bangag. Si Bangag ay sunod-sunuran lamang, subuan lamang niya ng pulburon, pasingutin lang ni Lisa yan, ay titiklop na. At never ever naman yan nagkaroon ng kanyang sariling desisyon sa buhay dahil nakaatang lang ang responsibilidad kay Lisa Tanas. Kaya nga sila ay polboroni. Ang daming mga pangyayari ngayon. May nag-message sa akin, okay, na yung kanyang pamangkin, in-invite na mag-bakasyon. Tingnan natin. Yung mga dinadala sa Thailand, napunta sa Myanmar, pa doon sa crypto, crypto scam na yan, mga kababayan. Alam niyo, nakakaawa. Ito dapat ang Dali Ito, may nag-message. Okay. Ito dapat ang abalahan ng mga politiko. Okay? Ano ang sabi niya dito? Yun na biktima ng human trafficking yung kanyang pamangkin. Alright? Dinala sa Thailand, dinala sa Myanmar. Tapos lumapit sila sa embahada ng Myanmar kung saan merong Philippine embassy doon. Okay? Kasi na-scam yung kanyang pamangkin at nakakulong doon somewhere in Myanmar. Ang di makatakas, hawak ng mga mafia, hawak ng mga sindikato, humingi sila ng tulong sa embahada. Walang gustong tumulong sa kanila. Kaya lumalapit kay Maharlika. May email siya, actually. Haba-haba. Pero ito yung nangyayari sa inyo. Sa inyo mga OFW, walang gustong tumulong. Na-recruit, ang sabi mamamasyal lang, okay, yung kanyang pamangkin, tapos bigla na lang pumasok doon sa isang place na kinulong na sila at pinagtatrabaho sila para mag-scam. Hindi na to bago. Luma na ito. Pero yun nga, nakapag-text pa daw yung kanyang pamangkin na humingi ng tulong at sa embahada, walang tulong. Saan kayo pupulutin, mga palangga? Saan pupulutin ang mga OFW? Recently, may nabitay. Diba? Kung matino ang gobyerno, kung maganda ang relasyon ng Middle East, Saudi, sa atin, baka nagawa ng paraan na iligtas yung buhay ng ating kababayan na hindi natin alam, which is talagang murder, hindi natin alam, baka self-defense lang or whatever. Diba? Karamihan kasi sa ating mga kababayan, usually, hindi naman lahat, mataas ang porsyento na napipilitan silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kasi yung iba nga, katulad ni Sara Balabagan, na ating kaibigan, diba? Nagurgur siya pero to defend herself. So ngayon kayo wala na nangyayari sa inyo. Ang inyong mga anak, OFW, lahat, pag umuwi, pinapahirapan dyan. Alam nyo, wag kayong umasa sa eleksyon. Bakit kayo mag-aantay ng 3 years? Kung gusto nyo ng pagbabago, not 3 years from now. Now! Get out! Di ba? Lumabas kayo sa inyong mga bahay, di ba? At nakisali kayo dahil forever kayong what? Forever po kayong magiging dugyot sa buhay. When I say dugyot sa kahirapan. Pag wala kang pera, papangit ka. Pero si Lisa Tanas, kahit dumami na ang pera, ninakaw sa kaban ng bayan, nget pa rin. Kasi nagpupulburon, ayon na kay Kati B, inalok siya ng, do you want? Nagbabartik. Pag walang pera ang Pilipino, aburido. Kapag aburido ka, wala kang maipakain sa anak mo dahil ninanakaw lahat ng mga jutang ginimis, ano ang pwede mangyari?
Maggurgur ka sa sarili mo? Gugurgurin mo o mag-addictus ka? Dahil gusto mo makalimutan ang problema mo. At pag naging addictus ka at high ka, gugurgurin mo ang iyong kapitbahay o iyong pamilya. Sorry. Di ba mga palangga? Ano pa? Pag wala kang pera, mamamatay ka sa gutom. Mabubuang ka. Or mangingidnap ka. Or magnanakaw ka, manguhold up ka. Ito yung impact na hindi nyo nakikita. You just don't care. Nasabi nyo pare-pareho lang ang mga tao, ay ang mga politiko. Di ba? Kailangan nyo lumabas ng bahay ninyo. Kung wag nyo nang antayin yung election na, did I say 3 years? No, next year pala. 3 years from 2028. Wag nyo nang antayin na ang 2028. Excuse me. Wag nyo nang antayin. Lumabas na kayo sa inyo. Mga tahanan, tapusin nyo na si Bangag. Lagi na lang lumalabas. Lagi na mamasyal. May mga pasikreto. Ang kanyang mga alipores, ang kanyang mga pamilya. Tsakan there, tsakan here. Nang bababae, libre. I mean, binibili ang mga babae. Binibigyan ng kondo. Binibigyan ng pera. Lahat yung mga tiwaling politiko, gawain nila yan. Nakikipag-tsakan, nakikipag-orgy. Lahat ginagamit ang kapangyarihan. So, kaluoy talaga kayo. So, dito sa vlog natin ito, now you know. Kaya bakit hindi natutuloy ang mga hearing na ito? Ubos na ang pondo ng bayan, sabi ni Elmer Dongiles. Yun na nga lang yung sa hearing dyan. Yan si Alice Goo na dyan, sila Cassandra. Ay, hindi ko sila napapalo. I hope ikaw, Cassandra, nakakatakot din para sa kanya. Ito si Cassandra, bakit hindi siya natatanong? Ikaw, Cassandra Ong. Okay? Alam na alam mo na binigyan nyo ng pera si Lisa Tanas, kayong mga pogo operators. Nung time na kayo ay legal pa. Binigyan nyo ng pera si Bangag at saka si Lisa Tanas. Pinahaba-haba nyo pa yan. Kaya walang kwenta yung hearing dyan kay Alice Goo o dyan kay Cassandra na yan. Alam ni Cassandra, alam ng mga taong yan na ang sangkot sa pogo na yan ay si Lisa Tanas. Tignan mo, bakit hindi pinapatawag si Rainier Chu? Lumabas na ba si Rainier Chu? Wala akong nakita sa balita. Laging kasama ni Bangag, kaibigan ni Bangag. Na nasasangkot sa pogo, pinangalanan. Bakit wala siya? Bakit hindi ma-contempt yan? Can you tell me, mga kababayan, yung mga nakafollow? Hindi ko na pinapollow kasi distraction yan. Yung Rainier Chu na ipinakita ni Attorney Topacio, yung picture na magkakasama, ang dami, meron din ako, pinakita ko din sa inyo. Laging kasama si Bangag sa mga travel, hindi nila pinapatawag. Dinidiin si Cassandra Ong at saka si Alice Goo, yung mga dinudukot galing sa preso para diin ang Duterte. Pero ang mga kaibigan ni Bangag, hindi pinapadalo. Absuelto. Tingnan mo si Ontiveros, wala na rin. Nilamo na siya. Yan ang pinakadapat. Talagang tama lahat si Ontiveros nung siya ay anti-Marcos. Tama si Ontiveros, pero ngayon, wala na. Wala nang paninindigan. Alam niya na si Bangag at si Lisa ay sangkot sa pogo, pero ayaw nilang pagsalitain dyan. Okay, si Rainier Chu at itong si, ayaw pa magbigay ng statement ng bonggang-bongga. Ito si Cassandra O. Sabi ni Slap Issue, 276 million kasong tagong yaman ng Marcos binasura ng Sandigan Bayan. Yes, I mentioned that nga, mga palangga. Yun na sinasabi ko, lahat ng kaso nila, papawalang sala sila lahat dito sa puder nila hanggang sa matatili sila sa pwesto. Babalik tayo sa mas malagim pa na buhay, even na sa digital age tayo. Ewan ko, kayong mga palangga dyan sa Pilipinas. My God, lahat ngayon, right on our fingertips. Masyado kayong naduduwag sa mga yan. Only one life to live in this world. You have to get out. Huwag nyo nang antayin ang 2025 election. Get out! Para wala ng eleksyon sa 2025. Palitan na yan, buwaka ng inang Bangag na yan. Dahil hanggat nandiyan dyan si Bangag, si Lisa, at ang mga alipori sa sila tambaluslos, mamamatay kayong dilat ang mata, gutom, tataas ang krimen, tataas ang mga bilihin, mga services,
walang mangyayari sa Pilipinas. I'm telling you, sa lahat ng mga nagpaplanong mag-retire sa Pilipinas, forget about it. Dahil pag kayo ay galing ng ibang bansa, pag napagtripan kayo ni pulis, ni kapitan, pwede kayong pagnakawan, hold upin, kidnapin, dahil walang batas, hawak nila. The same thing na nangyari dyan sa Taguig na bar na ang mga may mga bonggang-bonggang mga relo, di ba? May Rolex ka, kung ano man mga branded o mga alahas ka, bigla ka nilang painumin ng pangpaborlog o pangpa-addictus, para mawala ka sa ulirat at nanakawan ka. O, saan ka magrereklamo? Sige nga. Sabi mo, ididemanda kita. Do you know kung gaano ka-expensive magdemanda? O ano yung hassle na gagawin sa'yo? Ibabalik ba sa'yo yung relo mo o yung mga alahas mo? Hindi. Kasi kasabwat ng gobyerno ni Bangag yung certain na bar dyan. Dalawang bars na kasabwat ni Bangag, ni Lisa Tanas at ng pamilya niya ang mga nambibiktima sa mga kabataan, mga nagnanakaw, nagdahablot ng mga relo, kung ano pa man, di ba? So, pinapatulog kayo. So, wala kayong dahilan para mag-retire sa inyong lupang sinilangan hanggat Bangag ang presidente ninyo. So, get out! Ipaglaban nyo, huwag nyong antayin ang eleksyon, mag-speak up na kayo.